So, gagawa tayo ng project muna natin, guys. So, wait lang na rin siya, guys. Mag-create. So, tapos na siyang naka-create. So, tayo dito. So, ito na siya, guys. Cloning yung pinangalan natin. So, dito naman is ito. Dashboard. Nav. Products. Report. And users. Das ng admin. Emails.
Ano pa? Layouts. So, tapusin ko lang muna to guys. Then, proceed ako sa next. Punta tayo ng .env. @gmail.com. So good day everyone. So ito nga po pala yung midterm activity number 2. Then kailangan po is kada controller is may surname po. So kunwari corpus admin controller, corpus admin user controller, and corpus auth controller. And then dito naman po dapat po sundan po tong instruction na to, kasi if sumobra man or ano, so dapat dito first name, like parang ganito, alicegoindex.blade.php. so dito yung pangalan ko is skirt, category blade, ganon. And then so dito naman, so ito na yung mga controller ko. Meron akong so ito na nga po pala yung controller ko. Ang mga controller ko po is corpus admin, like sabi po dun sa instruction, corpus admin, user controller, corpus auth, and then corpus category, chart, products. So dito po sa admin dapat po is required po sila ma-fill upan po lahat. And then sa name, and then email dapat unique, walang kaparehas. And then password, and then status. So ito po.
So ito na po yung validate niya, validation. And then admin user. Ito po siya. Yung Kurt login po, ito po siya. Kurt login. Yan po. Yun po yung tinawag niya. And then dito po sa migration, nag-create lang po ako ng table ng add status to user, create categories, add roles to users, change status, and create products. And then nung pagkatapos ko na po siyang mag-create ng table, so ito na po yung code, yung status, category name, category table, roles nila kung sila ba user or admin, and then pwede mo dito naman sa change column yung status nila, pwede mo mapalitan if user or admin. Then dito is yung product. Pagkatapos ko dyan, PHP artisan, migrate ko na siya, and then pumasok na siya dito sa database natin. So na-migrate na siya. And then dapat dito sa .env nyo is dapat kung ano yung pangalan ng database, and then palitan natin siya ng MySQL. And then para gumana yung OTP ng email, so ito siya. Ito makukuha mo sa app passwords, and ito is email ko. Itong mail password is nandun sa app password na kukunin mo. And then ito naman yung captcha ng register. And then ito pala yung mga blade file ko. Sinundan ko lang yung instruction. Admin, then i-add daw yung first name. So admin, Kurt category, Kurt dashboard. So dito sa Kurt, dito sa layouts, Kurt up, naka-yield, tas yung content. And then so dapat naka-content po dito yung nav, Kurt products, report, user. So dito sa emails is yung OTP, then yung upblade, Kurt upblade. So ito po siya. And then login, ito po. And then OTP, Kurt register. So yan lang po. Then try po natin siyang i-optimize. Artisan optimize, and then PHP artisan serve, and then dito is
kung ano yung nasa routes natin. O, kunwari ito siya, log. So, if naka-register na, naka-register na pala ako kanina. And then, once na i-register ko ulit, like, Kurt Corpus, and then, ito yung email ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. If naulit, kasi yan dito na siya sa database, users. Yan siya. So, try natin if anong lalabas. So, yan. Try natin i-con siya ulit. I-register. So, yon. The email address is already registered. Please use a different email. So, punta na tayo sa login. One, two, three, four, five, six, seven, 8. So, wait lang natin. So, verify the OTP. So, punta tayo dito sa inbox natin. So, nagbigay na siya. Ito na yung OTP natin. So, try natin maglagay ng mali na OTP. Try natin i-submit. Mali po. Invalid OTP po ang lalabas na validation. So, pag yung mismong OTP niya na submit. So, dito naman po is may isa na po akong categories. May food na po ako. Kaya may 1 na po. That's yung users po. May isa na po akong user. And then, itong products po is nakagawa na po ako. Yan po. Mag-add ka po ng product and then sabihin mo yung description. Kung anong category. Siyempre yun pa lang po yung category na meron, kaya yun lang po yung lumalabas. Food pa lang po, kaya dito po sa products is, dito sa category niya is food pa lang. So, dito, try natin sa category mag-add. Try natin drinks. Add. So, dito na po siya. Then, punta tayo sa product. So, dito na po siya, drinks. Product name is Coke. Sa description, Coca-Cola drink. Then, sa price, 15. And yung stock niya is 5. So, lagay lang tayo ng Coca-Cola. And then, add natin. So hindi po pala siya hindi po supported yung ganun po. So, hanap lang po tayo. Coca-Cola. So, drinks. Oh, ganun. So, yon, pumasok na po siya. And then,
Ito na po yung product. So, check po natin sa dashboard. If yung product is dalawa na, then dalawa na rin po yung category kasi meron na po siyang food and drinks. So, tignan po natin kunwari dessert. Dessert. So, yan na po siya, dessert. So, tingnan po natin. Tatlo na po yung category. Isa po yung user. Ito sa user. Isa pa lang po. And then, ito na po siya. So, isa pong food, tas isang drinks. Wala pa po siyang dessert. Wala pa pong dessert. So, punta po tayo sa products. Dessert, product name, cake, sabihin na lang po natin cake, and then price, stock, add. So, yan na po. Check po natin sa dashboard 3, then sa reports. So, same po sila ng computation. Yan po. So, dashboard 3 categories. So, tignan po natin. 3 yung category niya. And then, okay na siya. Products, tatlo din. So, tatlo. And then, users. Yan po. Isa pa lang po yung users. And then, dito po is equally kung po sila kasi tag-iisa po sila. So, try natin mag-add sa drinks. Lemon. So, download muna tayo ng lemonade. So, yan. Choose. Lemonade. Open. Add product. So, drinks po is dalawa na pong drinks. So, check po natin sa reports. Now, so dito po is mas malaki na po yung sa drinks, dalawa na po. And sa dessert is isa. So, yung drinks is 50 na po siya. So, yan po. And then, dito po sa dashboard, makita nyo po, total product is 4 na. Then, dito po, try po natin mag-add ng user. Hindi siya admin. So, yung email ko doon sa isa.
po. So, password niya is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Select role, user, inactive. So, add user. So, inactive, update user. So, yan na po siya. And if gusto nyo siyang i-update, gawin siyang active, update. So, active na siya. Gusto nyo siyang gawin inactive. So, yun na po. So, siya po ay user. Then, ako po is admin. Then, try lang po natin paganahin itong pagination. Dagdag lang po ako. Oh, so wala siyang 5. So, gawin natin siyang 11. So, 11 na siya. 10. Next. Yan. Previous. Yan. So, okay na siya. So, ganun lang din po dito. Gusto siyang i-update. So, dito po, if gusto niyo siyang cancel. So, itong gusto natin siyang i-update. Dessert. Update. So, naging dessert siya. So, kung gusto natin siyang i-delete. Delete. Itong number 3. So, na-delete na po siya. So, ganun lang din po. Then, dito po sa products, kung gusto nyong mag-update, pwede nyo siyang palitan. Lang natin siyang lemon. So, naging lemon lang po siya. Lemon. So, pag gusto nyo rin siyang i-delete, delete product. So, yan po siya. Food and dessert. Wala na pong So, okay na po. Log out. Then, try natin yung user. So, try po natin yung user na in-add natin kanina. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Submit. And then, ito na po siya. Nag-send po siya sa isa kong account. Roll C. So, yan po. Log out. So, yun lang po. Tapos na po. Thank you for watching, guys.